ba ay final judgment na? Gaano ba ito katotoo? At ano ba ang papel ng Panginoong Jesucristo dito? Bakit siya ang husga sa final judgment na darating? Gaano ba ito katotoo? No? Kasi mostly sa religion ngayon, ang mapupunta daw sa impyerno ay mga makasalanan. Ito yan. At ano ang paliwanag ng Biblia? Ano ang paliwanag ng Biblia na maraming mga makasalanan na pupunta sa impyerno? Ito ay napaka-controversial na issue dahil lang sa kasalanan ni Adan and Eve, no? Dahil ito, kaya tayo naging makasalanan. Gaano ba ito ka-bias o gaano ba ito ka sakit para sa atin ng mga Kristiyano, no? Dahil lang sa kasalanan ni Adan ay itatapon ka ng Diyos sa impyerno. Ito ba ay makatarungan? Kasi sa kanila ang makasalanan daw ay mapupunta sa impyerno. Like ikaw ay nangangalo niya, no? Yung mga kabit-kabit at mga lasinggiro, no? Ikaw daw ay itatapon sa impyerno, no? Napakasakit, no? Dahil sa ginawa ni Adan, ikaw ay mapupunta sa impyerno. Napakasakit talaga, grabe talaga. Ito ay puro na religion, no? Pero ito ay ating isa-isahin dahil ito ay napaka-controversial na issue, no? Mostly kasi sa mga genuine Christian religion today, no? Ang kanilang preaching at ang kanilang wali ay tungkol sa mga makasalanan, ang mga Subscribe to my channel. Okay, good morning sa tanan. Nadri sa church, no? May buntag sa tanan. And the same nasa social media, no? Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang hapon o magandang gabi. Kung ano mang oras ninyo ito napapanood sa inyong mga social media, no? Happy Sunday po sa inyo mga kapatid. Ako po inyong abang lingkod, Oliver Mantilla. Ako po ay Bible teacher, no, since 2010. Salamat po sa mga lahat na nakikinig, sa mga nagpapalo, sa mga nagsasubscribe, subscribe, no. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyo at maraming salamat po. At ang ating tema ngayon, ang ating tatalakayin, yung pinangako ko last Sunday, no, the Great White Throne Judgment, no. Ano ba itong the Great White Throne Judgment? Ito ba ay final na judgment o ito ba ay lahat ng mga Kristiyano huhusgahan ayon sa kanilang mga gawa, no? Ano ba ang paliwanag ng Biblia dito? Kasi mostly sa mga religion ngayon, kapag ikaw ay makasalanan, kung ikaw ay nakakomit ng kasalanan, no, titimbangin na yun at ikaw ay husgahan base sa iyong gawa, no? Bago po tayo mag-start, no, manalangin muna tayo, no? Lord, salamat po Panginoon sa linggong ito. Kami po ay nagsasamba sa iyong pangalan, Panginoon. At Panginoon, bigyan mo pa kami ng espiritong pakikinig at lalong-lalo na ang mga nakikinig, Panginoon, sa social media at nandito sa church. Salamat po Panginoon at sa aming butihing Holy Spirit na siya po ang nag-guide, nag-mentor. At ako po ay instrumento lamang, Panginoon. Ikaw po ang magbigay sa akin ng knowledge, wisdom, at may pahayag ko ang katotohanan sa iyong salita, na puro Biblia lang, na puro iyong salita lang ang marinig. At salamat po, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Babasahin ko muna, no, Revelation. Ito na yung verse na ating babasahin, no? Babasahin na muna natin itong Revelation 20 hanggang verse 11 to 12, no? Bago ko ito i-explain later, no? Atin muna itong babasahin kasi base sa mga religion, Muslim religion ngayon, ang mapupunta daw sa impyerno ay ang mga makasalanan, no? Wala kang chance na maligtas, no, sa kanilang turo, no. Wala tayong chance na maligtas, no. No, grabe ka judgmental yung ganong pananaw, no. Ito ay hindi papasa sa pamantayan ng Diyos, no. Lahat naman tayo na naging makasalanan, no, base sa Biblia, no, Romans chapter 3 verse 12, no. Lahat po tayo ay makasalanan, no. Kasi ang Diyos kasi kapatid, hindi
gusto ng Diyos na mapupunta tayo sa ang tao ay mapunta sa impyerno, no? Lahat po ng tao ay makasalanan, no? Kaya binibigyan tayo ng solusyon ng chance ng Diyos na para maligtas, no? Nandyan si Kristo ang solusyon para maligtas tayo, no? Kung ating tatanggapin ang kanyang libreng kaloob at biyaya, tayo po ay maligtas sa pamagitan ng pagtanggap sa kanya bilang tagapagligtas at maniwala po tayo sa kanyang tinapos na gawa, no? Lahat po tayo ay may chance na maligtas, kapatid, no? Revelation chapter 20 verse 11, Then I saw a great white throne, and him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened, and another book was opened, which is the book of life. Three important truths about the Great White Throne Judgment. Number one, the Great White Throne Judgment is only for the unbelievers. Two, the unbelievers will be judged according to their works. The unbelievers will be thrown into the lake of fire. I share with you the three important truths about the Great White Throne Judgment. First, number one, the Great White Throne Judgment is only for the unbelievers. Inulit ko, the Great White Throne Judgment is only for the unbelievers. Ito ay ginagawa ng religion na panakot sa kanilang mga member, no? Muslim, no? Ito ay napakinggan ko na namatay na ang ang pastor na nagtuturo, no? Siya ay pinaka-famous na pastor sa social media, no? Kasi sa kanyang turo, magpapalabas daw ang Diyos, no? Pagdating sa final judgment, magpapalabas daw ang Diyos ng malaking TV, no? At ginagawa niya itong panakot sa mga tao, no? Ginagawa niyang pananakot ito sa mga Kristiyano. Kasi lahat naman ng mga Kristiyano ay mostly sa mga Pilipino, hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Yan tuloy ang resulta, no? Natatakot ang mga Kristiyano ngayon, no? At ang ganito ang kanilang senaryo, no? Magpapalabas daw ang Diyos ng malaking kibi at ang pamagat ay ang buhay mo. Mula ng iyong pagkabata, kung ano ang iyong mga gawa na kasalanan na ginawa, no, at titimbangin na yun. At nakasulat yun lahat sa aklat ng buhay. Kung ano ang iyong mga bad side, no, lahat yun ay titimbangin. At kapag hindi ka pumasa, no, kung hindi ka pumasa, ikaw daw ay itatapon sa dagat-dagatang apoy, no? Base 'yon sa turo ng religion, base 'yon sa turo nila, no? Base 'yon sa turo ng mga perverted na mga pastor, no? Base 'yon sa kanila. Pero ito ay alinsunod sa salita ng Diyos, no? Marami silang binabanggang verse dahil ang salita ng Diyos ay harmonize, no? Kailangan natin siyang i-harmonize ang pagturo, no? Again, inulit ko, the Great White Throne Judgment number 1 is exclusive to the unbelievers only, no? Paano natin ito mapapatunayan, no? I share with you the verse, no? Mayroong verse na nagpapatunay na hindi kasali ang mga unbelievers dito, no? Hindi kasali. Pag kay Kristo ka na, hindi ka kasali sa final judgment, kapatid. No, wag po tayong matakot. Wag po tayong maniwala sa sinasabi ng mga pastor na nagtuturo na uusgan tayo base sa ating mga gawa, no, pagdating ng final judgment, no? Basahin natin ang ating Biblia, kapatid. Kapag kay Kristo ka na, wala nang makakaagaw sa iyo. Pangako po yan ng Panginoon, kasi ang salvation, kapatid, ay regalo. Pag nasa iyo na. Kapag tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo at ikaw ay naniwala sa kanyang tinapos na gawa, no, ligtas ka magpakailan-kailan pa man. No, ligtas ka. No. Ito, basahin ko lang ulit, no, para ma-refresh tayo. Revelation 20, verse 11. Then I saw a great white throne, and him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was no place for them. 12. And I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened, and another book was opened, which is the book of life. No? Binuksan ang mga aklat, at ang isa pang mga aklat, ito ay ang book of life. Ito yung patunay na kapag believers ka na, kapag tinanggap mo si Kristo bilang iyong tagapagligtas at naniwala ka sa kanyang tinapos na gawa, no, hindi ka na huhusgahan ng Panginoon. Hindi ka na ihuhusgahan, hindi ka na
hindi ka kasama sa white throne judgment, no? Mayroong patunay, no? Because I believe the voice is the voice of God. The voice is the voice of God, no? John 5 chapter 5 verse 24 NIV. Oh, ito yung verse, kapatid. Because I believe the verse is the voice of God, no? Hindi na tayo paparusahan ng Panginoon kapag ikaw ay nakay Kristo na, no? Meron pong Biblia. Meron pong verse ang Biblia na nagpapatunay na ang lahat ng genuine believers, ang lahat ng kay Kristo na hindi na po kasama sa the Great White Throne Judgment at wala na pong judgment na para sa kanya, para sa kanila, no? Wala na pong judgment ang para sa kanila. Kasi po nalipat na sila sa buhay na walang hanggan, no? Ipabasa nyo ito sa inyong mga pastor, ipabasa nyo ito sa inyong mga Bible teacher, sa inyong ministro o sino man ang nagpapatupad ng inyong church, no? Ipakita nyo sa kanilang yung verse na ito, John chapter 5 verse 24 NIV. I tell you the truth, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from the death to life. No, ang ibig sabihin, nakatawid na sa buhay. Tatawid pa ba? O tatawid pa lang? Hindi, has kasi ang ginamit, Ito ay present tense, no? Hindi past tense. Hindi future tense. Ito ay has. Ibig sabihin, present tense. Kapag tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, ikaw ay nakatawid na sa buhay na walang hanggan. Nasa iyo na ang eternal life, kapatid. Kapag nakay Kristo ka na, nasa iyo na ang eternal life, no? Ano daw sabi? Whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. Ang maliwanag na maliwanag sa sinasabi ng Biblia, no? Maliwanag pa sa sikat ng Meralco. Maliwanag pa sa ilaw ng Meralco. Ang sabi ng Biblia, has eternal life. Present tense, hindi past tense. Present, has eternal life. At ano pang sabi? Will not be condemned. Ang ibig sabihin, hindi nahusgahan, no? Will not be condemned. No, wala nang judgment ang kung sino man ang nakay Kristo na. Kung ikaw man ay believers, kung ikaw man ay tumanggap kay Kristo at naniwala sa kanyang tinapos na gawa sa Kalbaryo sa krus, wala nang husga sa iyo, kapatid. Wala nang judgment. Dahil kapag singilin ka pa ng Diyos, yun po ay tinatawag na double jeopardy. Kasi ang buong kasalanan ng buong mundo at ang kasalanan mo, kasalanan ko at kasalanan ng buong sanlibutan ay pinataw na ng Ama sa kanyang bugtong na anak na sa ating Panginoong Jesucristo, no? Ipinataw na ng Diyos sa dugo ang katawan ni Kristo Jesus ang kasalanan ng buong mundo. Kasama ang kasalanan mo, kasama ang kasalanan ko, kasama ang kasalanan ng buong mundo. At kung hindi ka pa kumbinsido, kapatid, meron pang verse, no? Meron pang isang verse. Romans 8:1. Romans 8:1, New King James Version. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Ano daw sabi? There is therefore now no condemnation to those who are in Christ. No, ang lahat daw ang nakay Kristo na wala ng judgment, no? Sino daw? Yung mga believers, yung naniwala kay Kristo at tumanggap kay Kristo, ano daw? Wala ng condemnation, wala ng judgment, no? Ito kasi binabasa ng mga Bible teacher, mga pastor, mga religion, no? Ano natin ito, ay isalin natin ang mga religion. Kapag binabasa nila ito, ano ba? O mayroon who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Kung ikaw dahil nakay Kristo na, bakit ka pa daw lumalakad sa laman, no? Pag lumalakad sa laman daw, dapat kung nakay Kristo ka na, no? Dapat hindi ka na lumalakad daw sa laman, no? Tama, no? May point sila. Kaya nga, if you receive Jesus Christ, no, you are not walking by the flesh. You are walking by the Spirit because you are walking the Spirit of grace. No, maliwanag po yan sa talatang ito na kapag ikaw ay nakakristo na, lumalakad ka sa Espiritu ng biyaya. No, ikaw ay lumalakad sa Espiritu ng biyaya, kapatid. No, ang ibig sabihin lang na ang second line, no, dinidescribe niya ang third line. Dinidescribe. Ano naman kasi ito, ang ibang magbasa, no, ibang nagtuturo, no, binibigyan nila ng
definition na conditional. Hindi ito conditional, kundi who. Ano ang ibig sabihin ng who? Ito ay description. Dinidescribe ng second line ang third line. Ano ang sinasabi niya? Who are in Christ, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. No? If you are in Christ, you are walking in the Spirit. No? You are walking in the Spirit of grace. Okay, maliwanag, no? Kung ikaw ay nakakikristo na, hindi ka lumalakad sa ayon sa laman. Ikaw ay lumalakad sa espiritu ng biyaya, kapatid. No? Huwag po tayong matakot sa sinasabi ng mga pastor. Huwag po tayong matakot sa sinasabi ng religion. Huwag po tayong matakot sa sinasabi ng evangelist, sa sinabi ng mga pare, sa sinabi ng mga ministro. No? Basahin nyo, kapatid, ang inyong mga Biblia. No, ito na ang panahon para basahin nyo ang inyong Biblia dahil ang mga kasagutan ay nasa Biblia, kapatid. Basahin nyo ang Biblia dahil ang Biblia, yun ang susi ng ating kalayaan. Pinalaya na tayo ng Panginoong Jesucristo. Kapatid, kung hindi ka pa kumbinsido sa text na ito, no, kung hindi ka pa na liwanagan, mayroong option pa. No. In the original text of the Bible, no, wala po itong who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit, no. Ito ay sa original text ng Biblia sa Greek, Romans chapter 8 verse 1, New King James Version, ay ang kasama lang, ito lang ang kasama. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Ito lang ang kasama. Yung who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit, hindi po ito kasama sa original text ng Biblia. Dahil ito ay add-on lang ng writer. Ito ay smoothness lang. Ito ay add-on lang para smooth ang pagbasa. I prove you in the verse of God. In the verse of God. Because I believe the voice of God is the... Because I believe the verse is the voice of God. No? Ulitin natin. Romans chapter 8 verse 1, New King James Version. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. No, wala po itong who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. Wala po yan sa original text ng Biblia. Wala po yang who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. No, alam ko mayroong mga Bible scholar dyan, mayroong mga Greek scholar yan. No, you can check this out sa inyong original Greek translation ng Biblia. Sa original text ng Biblia. No, you can check this out. No, ito po ang papatunay na hindi po kasama dito ang who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. No. Again, pangatlo, kapag ikaw ay hindi pa kumbinsido na ang lahat ng mga genuine believers ay hindi nakasama sa the Great White Throne Judgment. Again, no, alam ko maraming mga Bible scholar dyan, maraming mga Greek scholar, maraming mga Vatican bishop dyan, maraming mga pare, maraming mga ministro, mga Bible scholar dyan. You can check this out, no, sa Greek. No, ang original text sa Greek, wala po, hindi po kasama ang who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Hindi po kasama ito sa original text ng Biblia. Ang nakasulat lang, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. No, hindi po kasali ang who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. No, yon po ay idinagdag lang ng mga Bible scholar, no, yung mga writer, idinagdag nila para smooth ang pagkabasa, no. Ibig sabihin, ang who ay hindi siya conditional. Ito ay description, no. Dinidescribe niya kung sino ang nakay Kristo Jesus. Kapag ikaw ay nakay Kristo na, ikaw ay lumalakad sa espiritu ng biyaya, no. Amen ba? Napaka-amen, kapatid. Dahil yon sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, yon sa kanyang tinapos na gawa, no. Kaya ikaw ay hindi na huhusgahan. Dahil yon sa performance ni Christ, hindi yon sa performance natin. Ano kasi yung mga religion, no. Kapag ikaw ay nagcha-charge sa kanila, no, titimbangin ka, no, marami ka pang dadaanan. Kailangan mo pang mabautismuhan para magligtas. Kailangan mo pang mag-prayer and fasting para maligtas. Kailangan mo parang magbunga para maligtas. Kailangan mo pa ng 12 disciple para maligtas. No, pahirapan ang kanilang kaligtasan, no. At kapag natanggap mo daw si Kristo, kailangan mo i-maintain ang iyong kaligtasan, no. Wala na pong maintain yun. Kapag tinanggap mo si Kristo at naniwala ka sa tinapos na gawa niya,
ikaw ay ipanatag mo ang iyong loob at ikaw ay ligtas na at ikaw ay ligtas magpakailan-kailan paman. Dahil naniniwala ako kapag ang genuine believers na tumanggap sa Panginoong Jesucristo, hindi talaga yan namumuhay sa kasalanan. No, admittedly, many Christian, they are playing with sin, but hindi sila namumuhay sa kasalanan. No, they don't live with sin. Hindi sila namumuhay sa kasalanan. Bakit? Dahil ang mga nakakristo na, binago yun ng sukdulang biyaya ng Diyos. No, dahil sa biyaya ng Diyos, unti-unti ang pagbabago ng tao. Hindi yun biglaan. Unti-unti binabago ng biyaya ng Diyos ang tao. No. Number 2, the unbelievers will be judged according to their works. No. Ang mga unbelievers ay huhusgahan base sa kanilang gawa. No. Kasi ang mostly sa mga born again Christian today, no, gusto nila maligtas base sa kanilang gawa. No. Hindi nila nakita ang kanilang bagsak na kalagayan sa kasalanan because of the doctrine of the poison tree. No. Because of the doctrine of the poison tree, hindi nila nakita ang kanilang bagsak na kalagayan. Kaya gusto nilang maligtas sa kanilang sariling sikap, sa kanilang sipag at tiyaga, sa kanilang mga gawa. No. Hindi nila alam, hindi papasa yun. Dahil lahat ng ating mga gawa ay basahan lang yun sa harapan ng Diyos. Isaiah 64:6, basahan lang yan. Walang ibang performance ang nakapasa, kung hindi lang ang performance ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag ikaw ay naniwala at tinanggap mo ang performance ng Panginoong Jesucristo, ikaw ay pasado sa harapan ng Diyos. Prove, no, na ang unbelievers ay husgahan base sa kanilang mga gawa. No. Prove, mayroong verse, Revelation chapter 20, verse 12. And I saw the dead, small and great, standing before God, and books were open. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to their works. No, ano daw ang sabi? And the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. No, huhusgahan sila base sa kanilang mga gawa. Kasi ang kanilang sweeping statement dito, kaya papasa daw sila sa standard ng Panginoon. No, hindi po tayo papasa sa standard ng Panginoon. Dahil ang nakapasa lang, ang nakapasa lang sa standard ng Panginoon, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. No. Patuloy po tayo mga kapatid. Verse 13. The sea gave up the dead who were in it, and dead of Hades delivered up the dead who were in them. And they were judged each one according to his work. No, ano daw? Iniluwa ng dagat ang kanyang mga patay. At ang mga nasa Hades, no, yung sa Hades na mga namatay na, iniluwa din ng Hades at idiniliver, no, sa dagat-dagatang apoy. And they are judged according to their works. No, kapag hindi ka pumasa sa pamantayan ng Diyos, no, ikaw ay huhusgahan ayon sa iyong gawa. Kapag tinanggihan mo ang libreng kaloob ng kaligtasan, kapag tinanggihan mo ang biyaya ng kaligtasan, huhusgahan ka kapatid base sa iyong gawa. No, because salvation by grace alone, in through faith alone, in Christ alone. No, mayroong verse, no, nagpapatunay. Hindi po tayo gagawa natin ng standard ng sarili nating kaligtasan. Mayroon pong standard ang Biblia. No, mayroon pong standard. Hindi po tayo gagawa ng sariling kaligtasan natin. Tulad ng tinuturo ng religion. Mayroong standard nasa Biblia. Efeso chapter 2 verse 8 to 9. Basahin ko, inaibi. For it is by grace you have been saved. Ano daw sabi? Dahil sa biyaya, you are been saved. No, anong sabi? No, present tense. No, saved na. Hindi pa. Ililigtas pa. Hindi pa. No, you are being saved. Tapos na. Ibig sabihin, kapag tinanggap mo ang biyaya ng Diyos, ikaw ay ligtas na. Kapag ikaw ay ligtas, ligtas ka magpakailan-kailan paman. Amen. No. Paano daw maligtas? Through faith. Paano daw maligtas? Through faith. May sinabi bang faith without action is dead? Wala. Wala akong nakita dito. Through faith. Paano daw maligtas? Through faith. And this is not from yourself. It is the gift of God. Ano daw? Hindi sa ating mga sarili. Kung hindi ito ay regalo ng Diyos. Ano daw? And this not from yourself.
It is the gift of God. Verse 9, not by works. Ano daw? Hindi sa ating mga gawa. So that no one can boast. Ano daw? So that no one can boast. Ibig sabihin ng boast, walang sino mang magbayabang, walang magmalaki. Dahil ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Ito ay hindi sa ating mga mabubuting gawa. Dahil ang ating mga mabubuting gawa ay basahan lang. No, basahan lang yan sa harapan ng Diyos. Hindi tayo papasa sa standard ng Diyos. No, ulitin ko. Ang nakapasa lang sa standard ng Panginoon, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kapag tinanggap mo si Jesucristo bilang iyong tagapagligtas at naniwala ka sa kanyang tinapos na gawa, ikaw ay ligtas, kapatid. At kapag ikaw ay ligtas ka magpakailan pa man. No, thank you Panginoong Hesus. No, napaka-amen. Amen talaga. No. At dito lang ako magtatapos. No. At mataas-taas pa ito. No. At huwag kayong bibitaw, no? Fasten your seatbelt, no? At salamat sa mga nakikinig at salamat sa social media na patuloy na nag-aaral, no? At maraming salamat sa inyo, no? Lahat po ng papuri ay sa ating Panginoong Hesus. Sa lahat po ng papuri sa ating Ama, no? Sa ating Amang Diyos, ang lahat ng papuri, no? Kapatid, kung ikaw ay nagpatuloy sa bidyong ito, no? Inaanyayahan ka namin sa aming ministry, no, tanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas, no. Receive Jesus today and be saved forever, no, kapatid. No, ikaw ipanatag mo ang iyong loob, no. Magbasa ka ng Biblia, basahin niyo ang inyong Biblia dahil ang lahat ng kasagutan ay nasa Biblia, kapatid, no. Huwag po tayong matakot sa sinasabi ng mga religion. Kapag ganon ang mga church na iyong dinadaluhan, no, kapatid, pack your bag and go, no. Humanap ka ng simbahan na nagtuturo ng full grace na salvation, no. Dahil sayang ang pagpupunta mo sa church, no, na wala pa lang kaligtasan, no. Sayang lang. Sayang, kapatid, no. Ang kaligtasan ay regalo, no. Kapag sayo na yan, no, kapatid. Sumabay ka sa panalangin ng pagtanggap, no. Ariin mong iyo ang panalangin ito. Ariin mong iyo, no. Sa lahat ng nandito sa church, no, sumunod lang tayo, refresh lang sa ating mindset, no. At sa mga social media, ariin mong iyo ang panalangin ito, kapatid. Kapatid, ito ay divine appointment ng Diyos, no. Ang gusto ng Diyos, no, lahat ng tao may chance maligtas. Kaya, kapatid, receive Jesus today. Sumabay ka sa panalangin ng pagtanggap. Mahal na Panginoong Hesus, narinig ko po ang mabuting balita. Ako po ay makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako po ay mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Salamat po, Panginoon, at pinatawad mo na ako sa aking mga kasalanan forever. At tinatanggap po kita bilang aking Panginoon sa aking puso at aking tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po, Panginoon, at ako'y ligtas na forever. At ako'y sinulat mo na sa iyong aklat ng buhay bago mo pa likain ng mundo. At salamat po, Panginoon, sa iyong performance sa Kalbaryo sa krus. At ako lahat po yan ang aking pinapaniwalaan. In Jesus' name, amen and amen. Ako na lang po ang mananalangin. Ama, salamat po sa iyong sukdulang biyaya. Ang lahat pong sumunod sa panalangin ng pagtanggap at nandito sa local church at sa mga social media, akin po silang itinataas sa iyong sukdulang biyaya na sila ay lumago sa iyong biyaya at sila ay lumago sa kanilang natagpuang bagong pananampalataya. Salamat po, Ama, at sila po ay aking pinagkakatiwala sa iyong kagandahang loob na sila ay lumago sa iyong biyaya. At salamat po sa natagpuan na bagong pananampalataya. At salamat po sa aming butihing banal na espiritu na aming dakilang tagapagturo at gumagabay sa amin at nag-iisa sa aming espiritu. Sa iyo, Ama, salamat po, Panginoon, sa iyong kagandahang loob. In Jesus' name, amen and amen. Happy Sunday, kapatid. Happy Sunday.